Hey guys, what's up? My name is Shanwin and today, tara, pag-usapan nga natin itong part ng statement ni Idol Rafi. No? Very honest talaga. Bilib na bilib ako sa kanyang honesty. Kasi dito talaga pinagmalaki niya na kaya niya magparilib ng, ng mga pulis. No? So, hindi talaga ako matunawan dito sa sinabi niya. Because, if he can do this, I don't know kung ano pa kaya niyang gawin, di ba? Balikan natin. At himay-himay natin ng bahagya. May kita po ng mga iba pang biktima nila in the past. Mamaya magpapakita kong video na meron pa sila ibang biktima. At kumbaga parang gumawa ng kalukuhan mga ito, nakalusot na naman at nakulong pa yung mga katulad na may mahirap. Mahirap. Pag pinanood mo siya sa programa niya sa Wanted sa radyo at RTI, makikita mo kung gaano kamamahal yung suot niyan eh. 'Di ba? May nakita ba kayong suot niya na nagkakahalaga 100? I mean 100 pesos. Yes, we will do that in the proper time. Temo, hindi niya nagustuhan yung sinagot ni Bato rito. Kaya ito yung binida niya. Binida niya yung kanyang lakas. Buti pa Mr. Chair yung mga ibang PD at Ito guys, painggan nyo mabuti, no? Because para sa akin, ang dating sa akin itong sinasabi rito ni Rafi Tulfo, na parang kung siya may kakayanan, as a senator siguro, no, sinasabi niya na ginagawa niya ito. Okay? As a senator. Parang sinasabi niya kay Senator Bato, iparelieve mo tong mga taong to. Kasi ako, nagagawa ko nga. Pakinggan natin. RD na nilapitan ko. Pag nirelieve on PD at RD na nilapitan. Buti pa Mr. We will do that in the proper time. Buti. So ngayon, parang dyan sa part na yan, gustong-gusto niya na merong mangyari doon sa mga pulis na inimbestigahan nila. Kasi pakinggan niyo itong sinabi niya. Buti pa Mr. Chair yung mga ibang PD at RD na nilapitan ko. Pag nirelieve all the way. Marami na po ako naparelieve. Proud na proud siya dyan, ano? Ulitin natin. Time. Buti pa Mr. Chair yung mga ibang PD at RD na nilapitan ko. Pag nirelieve all the way. Marami na po ako naparelieve na mga chief of police na I went to the PD and RD na relieve all the way. Ito, nirelieve and then binabalik din at nagbigay lang ng rason. Wow. Okay, guys. It's very timely, no? And it's very, very interesting rin sa part ko because right now, meron akong subject na administrative law. Okay, sa administrative law, meron po tayong tinatawag na 7 cardinal na yun po ay parang sabihin na lang natin, guidelines yun pagdating sa due process ng administrative case. Okay? Pag may nagsampa ng reklamo laban sa iyo sa isang administrative setting, no, sa isang administrative agency na merong quasi-judicial function, sinusunod po ng mga quasi-judicial function, yung 7 cardinals na yan. Meron pang actually version niya na mas simplified na. No, kinumpress from 7, yung isa naging 4. Nire-respeto po ng administrative case, okay, yung due process ng mga taong involved. Excuse me. Yung nagreklamo at yung mga nirereklamo. Dito sa sinasabi ni Rafi Tulfo, it is parang wala akong naririnig na dumaan sa tamang proseso. Okay? Ngayon, balikan natin yung sinabi niya. Marami na daw siyang napaparelieve. Pag naparelieve mo ang isang pulis, ano nangyayari sa kanya? Nawawalan siya ng trabaho. Paano kung pamilyado yung tao na yan? 'Di ba? Kung pinarelieve mo ang isang pulis na hindi man lang dumaan sa tamang due process only because inutusan ni Rafi Tulfo, yung hepe ng mga pulis na to, o i-relieve mo na yan. 'Di ba? Parang ganito yan eh. Doon sa mga ano niya eh, sa mga, what do you call that, sa programa niya.
Kung sinong unang pumunta, yun ang biktima. Minsan, kung sino yung unang pumunta, ginagamit lang yung programa niya para may mapahiyang ibang tao. Diba? At minsan sinasabi na rin naman niya yun eh. Ayaw daw niya na nagagamit ang programa niya para lang mamahiya ng ibang tao. Anyway. So, dito medyo nakakatakot. Diba? Para sa akin nakakatakot. Nauutusan lang ni Raffy Tulfo itong mga RD or PD para mag-relieve ng tao. Ang tanong, dumadaan ba sa tamang proseso ang pagpaparelieve sa mga tao na yan? Binibigyan ba ng mga RD at PD ang kanilang mga kapulisan, ang kanilang mga tao na makapagbigay man lang ng rason o madepensahan yung mga sarili nila even before sila i-relieve at magkaroon ng probable cause? At sana nire-respeto ni Raffy Tulfo kung ano ang mga nagiging resulta ng mga investigasyon dito sa mga taong pinaparelieve niya. Diba? Otherwise, pwede naman pong umapila. Although, ang mga decisions po dyan sa administrative cases, pag yan po ay nagkaroon na ng desisyon, that is final and executory. However, if there is a grave abuse of discretion, ito mga taong to na nagiging biktima ng pang-aabuso ng kanilang mga nakakataas ng mga hepe at alam nila na mayroong mali doon sa mga desisyon, pwede naman pong umapila yun. Diba? Pwede po silang umapila. Hindi yung basta-basta ka na lang na, ay kasi sinabi ni Senator Tulfo i-relieve kita. I hope hindi ganun yung nangyayari, no? I hope dumadaan sa tamang proseso ang pagpaparelieve sa mga taong to. Ulitin natin, doon po sa mga pinarelieve, as per Raffy Tulfo, na sinasabi niya dyan, kung nakikita nyo meron po kayong grave abuse of discretion, pwede po kayong umapila. At the same time, pwede nyo rin pong kasuhan yung mga taong na-involve sa maling pagpaparatang sa inyo. Diba? Kasi kabuhayan nyo po ang nakasalalay dyan. Ngayon, kung talaga may probable cause para kayo ay ma-sanction, well, then in good para kay Aidel. Diba? Pero kung wala, marami po tayo mga legal remedies available po para sa inyo. Lumapit lang po kayo sa mga abogado, humingi po kayo ng mga legal advice. Diba? Ngayon, kung halimbawa, kailangan nyo ng free legal advice, marami pong abogado available online na pwede po kayong maglagay ng comment. Pwede po kayong mag-drop ng mga messages sa mga abogadong kilala natin dito, gaya ni Atty. Libayan at saka ni Atty. Claire. Kasi may mga abogado po na hindi rin naman nagbibigay ng free legal advice. Pwede rin po kayong pumunta sa PAO kung gugustuhin nyo, humingi lang po kayo ng legal advice. Kung nakikita nyo sa mga administrative cases nyo, merong mga grave abuse of discretion. Pwede po kayong lumapit at humingi po kayo ng assistance or legal advice. Diba? So sa ganitong simpleng ginagawa ni Raffy Tulfo, parang gusto ko na rin tanungin siya, ano pa kaya mong gawin maliban sa magpa-relieve ng mga pulis na hindi naman natin alam kung sila nga, halimbawa dito na lang, ito mismo, in plain simple terms, lumalabas dito, kung pinakinggan natin maigi, in less than a couple of minutes, naiintindihan natin na okay, sa pagsiserve ng warrant, meron palang nangyayari na dalawang team ang pinapadala. Yung isa, yun yung team na nagsusurveillance at yung isa, yun yung may dala ng warrant of arrest. At kung again, pinapatapos lang ni Raffy Tulfo yung sinasabi ng mga tao dito, then naiintindihan natin kung ano nangyari. However, kung meron pa rin naman paglabag, gaya nung sinasabi rito, may part dito na sinasabi na meron daw dinampot at kinulong, kahit wala namang warrant of arrest, hindi naman din natin alam kung ito ba ay warrantless arrest o dapat bigyan din ng warrant of arrest. Ang warrantless arrest po kasi it's a different story. It's a different topic to talk about or to discuss. Kayo, di ba kayo napapaisip na ibang klase na yung power ni Raffy Tulfo? Kaya niya magpa-relieve ng mga pulis na hindi natin alam kung dumadaan ba sa tamang proseso